Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Parang mahina ang boses natin. Sino po ang masaya ngayong umaga? Alam niyo po, ang mga Kristiyano dapat laging masaya. Ano? Kasi yung kasiyahan ay natagpuan natin sa Panginoon. Kaya ang ating series, Joy in the Crisis, meron kang kagalakan kahit sa panahon ng krisis. Meron tayong kagalakan in the midst of uncertainty. Ito yung mga bagay na kahit hindi natin alam ang nangyayari, pero may kagalakan ka dahil meron kang Diyos na nagbibigay ng kasiyahan. Amen? Kaya yan po sabi sa Santiago 1:2-4. Mga kapatid, mag-alala kayo sa tuwing dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sapagkat alam ninyo ang pagsubok ng inyong pananampalataya ay nagdudulot ng katatagan. Kaya dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang maging ganap at walang anumang pagkukulang sa buhay ninyo. Alam niyo po, gusto ng Diyos na tayo maging maligaya at magalak sa lahat ng oras. Hindi lang po dahil may blessing ka o meron kang tagumpay na nangyari, kundi sa lahat po ng oras. Kasi po sa lahat ng oras, hindi lahat tayo ay may blessing, may mga kaligayahan. Katulad po ng ating series na may mga pagsubok, may mga krisis, lalo na tataas na naman. Di po ba? Krisis na naman. Kung magsabihin, yung kagalakang ito ay dapat pinipili natin. Lalong-lalo na po sa tamang pag-iisip na, alam mo ba yung Diyos na yung sinasamba kung sino siya? Sapagkat yung last Sunday nga ng ating message, yung stand firm, sino po nakakaalala ng message natin? Tumayong matatag. Ibig sabihin po, yung katatagan ay dapat pong matutunan na huwag po tayong mag-alala. Dahil dito, magkakaroon tayo ng kagalakan kahit sa panahon ng krisis. Pag po tayo may kagalakan, even na puno ng krisis o problema o kalungkutan ng ating buhay, kaya po nating maging magalak. Kaya inuutusan tayo ng Diyos na huwag mag-alala. Dahil ito ang karamihan na struggle ng lahat ng tao. Sino po dito ang hindi nag-aalala? Lahat tayo nag-aalala, no? Pero yung pag-aalala ito, hindi ito yung kumukontrol sa atin. Hindi ito yung nagiging Diyos natin. Kaya ito po ang sabi sa Filipos 4:6-7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip, ilapit ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Alam niyo po, inuutusan tayo ng Panginoon. Isa command na tayo po'y maging magalak. Kung saan, kasi pag tayo may problema, may mga krisis, anong nabibigay sa atin? Takot. Nabibigay ng alalahanin. At hindi po ito nagbibigay ng pag-asa. Kaya naagad na naapektuhan ng isip natin, yung puso natin. Pero ang sabi, kung kayo'y na kay Kristo, ibig sabihin po, tayo po dapat ay laging nagagala. Kasi lahat po na kay Kristo may kagalakan. Kaya po nakakalungkot minsan na tayo yung Kristiyano, nasasabi natin may Diyos sa buhay natin, pero hindi po tayo nakikitaan ng kagalakan, ng kasiyahan. Paano ka ba magagalak, Pastor? Ang dami kong problema, ang dami kong utang, ang dami kong hindi nababayaran. Paano ako magiging masaya? Alam niyo po, ang kagalakan is a choice. Kaya nga po tayo inuutusan Kasi po kung di po natin pipiliin maging masaya o magalak, hindi ka magiging masaya. Kaya nga kahit maraming pera, bakit malungkot pa rin? Bakit yung iba talagang, wala nang iisipin, nasa kanila lahat, bakit may emptiness pa rin, may kailangan? Kasi po yung tunay na kagalakan, sabi nga sa Bible, ibang-iba po sa mundo. Ibig sabihin po yung kagalakan to nagsisimula lamang o matatagpuan lamang sa ating Panginoon. Kaya po mahalaga po na tayo ay magsimula sa ating pag-iisip. Yung magiging magalaka, magsimula dapat ito. Kasi ang pag-aalala, nagsisimula dito, di ba? Pag nag-alala ka, dito muna pumapasok yan. Kaya mahalaga po na sa pag-iisip pa lang, nagagala ka na. Di ba yung mga ganun bagay, kahit may sitwasyon na hindi maganda, pero inisip mo maging masaya, nagiging masaya ka Ganun po yon. Kaya paano natin mapapanatili ang kagalakan at kapayapaan? Kailangan nating, mag-isip ng tama. Yan po ang mensahe po natin ngayong umaga. Mag-isip ng tama o think right. Bakit po mahalaga po yan? Kasi po sa anuman sitwasyon,
ang una na aapektuhan sa atin ng pag-iisip eh. Kaya nga sabi sa Roma 12:2, transform by renewing your mind. Hanggat di po tayo nagbabago ng pag-iisip, hindi po tayo mababago. Kaya nga po mga Kristiyano noon, pag binasa mo ang Biblia, kahit po sila ay pumupunta sa mga sitwasyon na napakahirap, and kahit ang buhay nila ay nabibingit sa kamatayan, pero may kagalakan sila. Kasi pinili nilang magalak. At yun ay nagsisimula sa pag-iisip. Ano po sabi dito po sa Filipos 4:8-9? Bukod dyan mga kapatid, palagi niyong isa-isip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri, ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, kanais-nais. Ipamuhay ninyo ang lahat ng natutunan ninyo at tinanggap mula sa akin. Sa salita at sa gawa at sa inyo, ang Diyos nagbibigay ng kapayapaan. Ano sabi dito? Palagi niyo isa-isip ang mabuti. Ibig sabihin, huwag kang mag-iisip na masama. Ibig sabihin, lahat ng mga iniisip mo kapuri-puri, nakaka-encourage, mga bagay na totoo, walang kasinungalingan ang iniisip mo, marangal, matuwid, malinis, maganda. Ito po yung kabaliktaran ng mga bagay na masama, na hindi maganda. Pag lagi po daw natin ito iisipin, ang sabi ng Panginoon, ito ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Sino po dito lagi nag-iisip ng mga problema? May kapayapaan po ba kayo? Di ba wala? Kapag kayo natatakot at iniisip nyo yon, may kapayapaan po ba tayo? Ang kapayapaan po, hindi po nabibili yan. Kaya nga sa mundo, ang peace na tinatawag nila, pag nagkaroon ng gera, ang hirap pong magkaroon ng kapayapaan. Lalong-lalo na po sa pag-iisip. Na mensahe ko nga ito last week, na kahit kayo natutulog, nakapahinga, kala mo pahinga ka, pero ang isip mo hindi payapa. Ganun po ang atake ng kaaway. Kaya ang nais ng Diyos, pag tayo po'y nag-iisip, sabi nito, keep dwelling, lagi po tayo nag-iisip ng tama. Paano po mangyayari? Hindi na nga maganda nangyayari. Di po ba? Kung iniisip natin tama, ang ating buhay ay magiging tama. Sabi mo sa katabi mo, mag-isip ka ng tama para ang buhay mo maging tama. Hindi may tama ha? Tama. Yun po ang totoo. Ano po sabi sa Kawikaan 4:23? Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano yung iniisip, yun din ang magiging buhay mo. Ibig sabihin, ang ating pag-iisip ay napakahalaga. Naalala ko yung T-principle. Ano yung T-principle? Kung ano ang yung iniisip, thinking, yun ang magiging emotion mo. At pag yun ang naging emotion mo, yun ang magiging action mo. Ibig sabihin, pag nag-isip ka na masama, ayun ang magiging emotion mo. Pag isip ka ng galit, ang puso mo, ang emosyon mo, magiging puno ng galit. At ang action mo, magagalitin ka. Ganun po yun. Kaya pag tayo nagsimula ng tama sa pag-iisip natin, pati emosyon mo, damay. At pati ang iyong pamumuhay, madadamay. Kaya nga, may tamang pag-iisip o mag-iisip ng tama ay nagkakaroon ng tamang pamumuhay. Alam niyo po, may example po ako. Meron pong isang daga. Pagod na pagod. At lagi natatakot. Kasi lagi siyang hinahabol ng pusa. Siyempre, pag hinahabol ka, natatakot ka, hinahabol ka, pagod na pagod. Eh habang nangyayari po yun, nakita siya ng salamangkero, yung magician, sabi niya, nakakaawa itong dagang ito. Pagod na pagod at takot na takot. Siyempre, naawa yung salamangkero, ginawa niyang pusa. Gagawin ko nga itong pusa. Hindi na siya hinahabol ng pusa, naging pusa na siya eh. Ano? At habang na yung pusa, yung daga, dating daga na naging pusa, okay na, lalakabay. Ito naman, nung naging pusa naman siya, hinabol naman siya ng aso. Takbo, nakita na naman niya. Lapit na naman yung daga na naging pusa, lapit na naman siya dun sa salamangkero. Sabi niya, tulungan mo naman ako. Kasi unahabol na naman ako ng aso. O sige, naawa na naman yung salamangkero. Yung magician, ginawa siyang aso. Hindi, okay na yung sabi ng daga, okay na to. Naging aso na ako, hindi naglalakad-lakad siya. Ang problema, hinabol naman siya ng tigre. Hindi, punta na naman siya sa salamangkero. Sabi niya, ano to? Hinahabol na naman ako ng tigre. Kahit aso na ako. Sabi ko, sige. Ginawa niya tigre naman yung
daga na dating pusa, naging aso, naging tigre na naman ngayon. Hindi, okay na, tigre na ako. Eto na naman. Ang humahabol na naman sa tigre, mangangaso, hunter. Hindi, naku, wala na. Nahabol na naman ako ng hunter, ng mangangaso. Punta na naman siya dun sa lamangkero. Ang sabi nung daga na naging tigre, gawin mo naman akong mangangaso. Hindi, sabi nung magician sa lamangkero, hindi na kita gagawin. Sabi nung sa lamangkero, ang problema naman, hindi naman sa anyo mo eh. Ang problema nasa pag-iisip mo. Na kahit tigre ka na, ang isip mo daga pa rin. Nakuha niyo po? Minsan, hindi naman sa sitwasyon tayo may problema eh. Ang problema natin, the way we think. Paano ba tayo mag-isip? Na kung tayo ay nasa sitwasyon na mahirap, nag-iisip ka ba na ikay anak ng Diyos? Nag-iisip ka ba ng iyong pagkakilanlan o identity ay nasa Diyos? Hindi yung sitwasyon, hindi yung emosyon mo, anumang bagay nagbibigay sa iyo ng paghihirap. Kasi minsan nakatingin tayo lagi sa sarili natin. Kaya ito na problema, ganyan. Hindi mo iniisip na may Diyos ka na tutulong sa iyo. Amen? Wala sa pagkatao, kundi sa pag-iisip. Okay? Mag-iisip ng tama at hindi ka magkakamali. Ang hindi problema ang sabi nito, mag-isip ng tama kundi wala nang matitira sa iyo. Ibig sabihin po, kapag po tayo hindi nag-iisip ng tama, lahat po mawawala sa atin. At ang pangalawa, mag-isip ng tama at hindi ka nagkakamali. Ayan ang isipin natin. Hindi ko sabi magiging perfecto ka, pero maiiwasan mo ang pagkakamali. At huli po, ang tamang pag-iisip ay humahantong sa tamang pamumuhay at ito ang buhay Kristiyano. Ang ibig pong sabihin, ang pag-iisip ay humahantong sa tamang pamumuhay. Pag tayo nag-iisip ng tama, ang ating pamumuhay nagiging tama at ito dapat ang buhay Kristiyano. Pastor, ito nga nangyayari, kaya mag-isip ka pa rin ng tama. Kasi yun po ang sabi ng Panginoon. Bakit po? Ang Kristiyano kasi ay mga wise people, mga matatalino. Ano po sabi sa Efeso 5:15? Hindi ko po nailagay dito, sabi ko na lang. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong. Ang mga Kristiyano po, ang identity natin ay na kay Kristo. Kaya dapat nag-iisip tayo ng may karunungan. Ang pag-iisip ng tama ay may karunungan. Kapag nag-isip ka ng hindi tama pala, hindi ka pala wise. Ano po? Ang marunong na tao, ang mga iniisip ay mga makalangit na bagay. Kaya ang wise people, lalo't mga Kristiyano, dapat po, ang iniisip mo, hindi dito, kundi ang makalangit na bagay. Ano po sasabi sa Colossus 3:2? Ituon ninyo ang iyong pag-iisip sa mga bagay na nasa taas at hindi mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. If you are a wise man o wise people, ang mga Kristiyano may mga wise people, ang iniisip niya hindi nangyayari dito, kundi yung mga makalangit na bagay. Kasi kung dito pala nag-iisip ka ng mga nasa paligid mo, yung mga nangyayari, manghihina ka eh. Kaya nga yung last message, Stanford, mahira kang tumayo sa iyong pananampalataya. Kasi kung nakikita mo, ay ganito nangyayari. Ganito sa ibang bansa, lumindol, marami nang namamatay, marami, etc. Manghihinaan ka ng loob. Pero sabi ng Panginoon, pero ang pag-iisip mo ay wise ka nga dahil ikay na kay Kristo, ang iniisip mo ay ang mga bagay na makalangit. Ano may magbibigay sa iyo ng pagpapahalaga for eternity, hindi mga bagay na pansamantala lamang. Okay, ang kapangyarihan ng ating pag-iisip sa buhay ay napakahalaga. Okay, ang tamang pag-iisip ay nakaka-apekto sa ating araw-araw na pamumuhay na magdadala sa atin ng pagpapala at tagumpay. Bakit ko po nasabi? Ito, hindi ko po kasi nakailagay eh. Nagkaroon kasi ako sa 2 Corinto 4:16-18. Basahin ko na lang po. Kaya iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob. Kahit dahan-dahan nanghihina ang aming katawan, patuloy naman lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Si Apostol Pablo po nagsabi nito. Sapagkat ang mga paghihirap na diradaras namin sa mundong ito'y panandalian lamang. Ngunit nagdudulot ito ng kaluwalhatian, mananatili magpakailanman at hindi mapapantayan ng anuman. Kaya hindi nakatuon ang aming mga mata sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita sapagkat
Ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang sabi po ni Apostol Paul na nakaranas na iba't iba pong mga pagtitiis, paghihirap, mga krisis sa buhay, bakit niya napagtagumpayan? Kasi alam niyan, yung mga bagay na yan, panandalian lamang, mawawala yan. Lilipas din yan. Pero yung ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala at pagsunod sa Diyos, yung mga bagay na eternal, hindi po ito mawawala. Sabi nga di ba sa Bible, hindi mawawala ng saysay, hindi mawawala ng kabuluhan. Kaya nga sabi, ang magtiis hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Kasi kailangan po natin magtiis at bilang mga Kristiyano, dapat maunawaan natin, ano ba yung bagay na dapat kong isipin? Bakit ang mga Kristiyano ay mag-isip ng tama? Bakit kaya? Dahil naniniwala ba kayo na taglay niyo ang isip ni Jesus? Yun po ang sinasabi. Sabi po dito sa unang Korinto 2:16. Ayon sinasabi ng kasulatan, sino ba nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba makapagpapayo sa Kanya? Ngunit tayo, taglay natin ang isip ni Kristo. Sino po dito mga Kristiyano? Pakitaas ang kamay. Sino po dito ang mga nagmamahal sa Diyos? Sino dito sumusunod sa Diyos? Ibig sabihin, taglay mo ang isip ni Kristo. Si Jesus ba yung nag-iisip na masama? Kahit ang sitwasyon ay kamamatay nga niya, nag-iisip pa rin siya ng alin? Ng tama. Na itong gagawin ko ay para sa sangkatauhan. Nakita niyo po? Hindi siya nag-iisip ng tama, ng mali, lalong-lalo na kung ang pag-iisip niya katulad ng sa Diyos Ama. At bilang tayo yung mga mananampalataya, hindi, wala naman akong pinag-aralan eh. Hindi, wala naman akong kakayahan, hindi ako katulad ng pastor, leader. Anong sabi dito? Wala namang sinabi dito ni Apostol Pablo na ang kaisipan ay para lang saan? Kaisipan ni Jesus para lang sa mga Israelita, sa Hudyo, sa mga pastor, sa mga leader. Hindi. Sabi dito, ngunit taglayin natin ang isip ni Kristo. Ang kausap dito ni Apostol Paul, mga taga-Korinto. Yung mga taga-Korinto, nakakagawa ng iba't ibang kasalanan. Bakit po sinabi ni Apostol Paul? Kasi mahalaga na ang kaisipan mo ay tumataglay o sumasalamin sa pagiging Kristiyano mo. Wala naman nakakaalam. Ang Diyos nakakaalam nga eh. Pag bilang isang Kristiyano, unang-una, tignan mo yung isipan mo, ito ba'y mayroong kabanalan? Ito ba'y taglay ni Kristo? Para malaman na ang tama ang ating iniisip, madali lang po. Tanungin mo ang iyong sarili, kung anong iniisip ba ay mapaparangalan ng Panginoon. Tama yun. In everything you do it for the glory of God. Ibig sabihin, sa pag-iisip pa lang, pag inisip mo, kapag ginawa ko ba to, mapapapurihan ng Diyos? Hindi. Wag mo isipin, wag mong gawin. Kasi nga, pag inisip mo, emosyon mo, gagawin mo eh. Doon na nag-i-start. Kaya pag everything na kayo gagawa ng desisyon, isipin mo, ito ba ay mapapapurihan ng Diyos? Doon pa lang makikita mo. Kasi meron kang pag-iisip ni Kristo. Ano bang bagay ang dapat natin isaisip ng tama? Unang-una, mag-isip ng tama mula sa karunungan ng Diyos. Pag inisip mo ang mundo, may sinasabi silang tama, di ba? Lalong-lalo na po sa mga bagay na homosexual o mga immorality. Pag sinabi po, marami ko narinig, hindi po ako galit sa mga LGBTQ, hindi po ako mahal po ng Diyos din yan. Ang pinipoint po natin dito, ang point po dito, yung bang sinasabi nilang tama, ay doon pa sa karunungan ng Diyos o salita ng Diyos o katotohanan. Kasi minsan sinasabi sila, basta wala kang inaapakan na tao at inaagrabyadong tao, tama yung ginagawa mo. Di ba ba? Kapag wala akong sinasaktan na tao, inaalipusta, tama yung ginagawa ko. Pero hindi. Tignan natin, una natin bigyan ng tugon, yung pag-iisip mo ba ng tama ay mula sa katotohanan. Kasi marami tayong akala natin sa isip natin tama, pero may tama. Totoo yan. Di ba? Akala natin na ito makakabuti, hindi naman pala. Lagi po tayo nakabase sa karunungan ng Diyos. Ano po sabi dito sa pangalawang Korinto 10:3-5? Kahit namumuhay kami rito sa mundo, hindi kami nakikipaglaban sa mga kumukontra sa katotohanan ng ayon sa pamamaraan ng mundo. Nakita po natin?
na kahit ang pag-iisip natin bilang mananampalataya at iba ang sinasabi ng mundo, hindi ito kinokontra, hindi tayo nakikipagdebate, hindi tayo nakikipag-away. Kasi ano sabi ng Bible, huwag kayong makipag-away, ipakita nyo pa rin ang pagmamahal. Kaya yung pamamaraan ng mundo na akala mo'y tama, di ba ang sabi ng pamamaraan ng mundo, kapag may katwiran, ipaglaban mo. Pag tama ka, ipaglaban mo. Di ba yan ang ano ng mundo? Pero sa katotohanan iba, yun ang sinasabi dito ni Apostol Paul, sa halip, ang kapangyarihan ng Diyos ang aming sandata. Ito ang aming ginagamit sa panlaban sa mga maling pangangatwiran ng mga tao mapagmataas ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. Sinisira namin ang mga kanilang mga maling pangangatwiran tulad ng matibay na pader na umahadlan sa kanila na makilala ang Diyos. Binibihag namin ang bawat isipan upang sumunod sa mga utos ni Kristo. Alam niyo po, kaya yung mga tao na ayaw sumunod, na kahit sabihin mo na ito na sinasabi, sasabihin ng mali kasi nga pinangangatwiran na nila. Kaya nga ang salita ng Diyos, ito ay pumapatay sa mga maling pangangatwiran, maling kaisipan. Kaya pag sinasabi mo ang tama mula sa karunungan, sa iba hindi, mali. Kaya unang-una para makapag-isip tayo ng tama, dapat ito nanggagaling sa karunungan ng Diyos, sa katotohanan, sa salita ng Diyos. Kasi ito yung panlaban, sabi nga dito, sandata ito at kapangyarihan, panlaban sa mga maling pangatwiran. Ito sabihin dito, kasinungalingan, mapagmataas. Sino yung mapagmataas dito? Si Satanas, ang kaaway. Kaya dito pala makita natin, yung bang aking pag-iisip ng tama according to the Word of God? Kasi pag dun tayo babase, hindi sa sinasabi ng salita ng mundo, tama ng mundo. Di ba? Pag mahalin mo kaaway mo, sabi ng salita ng Diyos sa mundo, kaaway mo ka, mamahalin mo. Di ba nakakita nyo ibang-iba? Oh. Mahalin mo pa rin, bigyan mo pa rin ng pagmamahal. Marami tayong pakikita natin na tama sa mundo, pero sa katotohanan, hindi. Kaya dapat, kung gusto mo mag-isip ng tama, ibase mo to sa salita ng Diyos. Kaya kung gusto mo magdesisyon, may iniisip ka ng negosyo, ibase mo yan sa salita ng Diyos. Pag didisiplina ng anak, ibase mo yan sa salita ng Diyos. Kasi minsan nga tayo mga tao, ito kasi sinabi ito, kilalang tao ito, nag-advise. Tanong, yung bang in-advise sa'yo galing sa salita ng Diyos? Kaya pag may nag-aasawa, nagka-counseling, based po sa salita ng Diyos. Si pastor, ako pag nagka-counseling, hindi po galing sa akin sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi minsan, yung tamang naranasan ko dati, nung di pa ako Kristiyano, tingin ko tama, mali pala. Di po ba? Lalo ng mga atay, di ba? Sinabi sa Bible, mahalin mo asawa mo, sabi sa Bible, tama, pero may pamamaraan, mali din. Dahil yun ang nakagusto mo, minamahal ko naman asawa ko eh. Kaya yan, ginawa kong alila. Siya tagapagluto, tagalinis. Kasi yan naman ang ano niya bilang asawa eh. Pero ang sabi na sa Bible, mahalin mo siya katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Diba? Ibang-iba. Binibigyan ko naman siya ng sweldo. Oh, pinakapakain ko, sapat na yun. Pero ibang-iba ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya dahil sa katotohanan at karunungan mula kay Jesus, malalabanan natin ang kasinungalingan ng kaaway. Ano po sabi sa Juan 8:44? Ang diablo ang iyong ama, at kung anong gusto niya, yun din ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa simula, ayaw niya ng katotohanan. Dahil walang katotohanan sa kanya, likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya at siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya nga di ba sa ating binasa kanina, yung verse natin sa Think Right, mag-isip ka ng katotohanan. Kaya yung karunungan na dapat na pag-iisip mo ng tama, manggaling talaga sa salita ng Diyos. Hindi ito kasinungalingan. Kasi pag ikaw ay ang pag-iisip mo, hindi base sa karunungan, dyan na, nagiging kasinungalingan na. Kasi alam niyo po ang kaaway, lahat ng katotohanan pag binasa mo, binabaluktot niya. Binabaluktot niya. Ano yung katotohanan? Babaluktotin niya yan. Babaluktotin niya yan. Yun ang kaaway. Pasisinungalingan yung sinasabi ng Bible. At pag hindi mo nanggaling ang pag-iisip mo bilang tama, galing sa Bible, madadaya ka. Kasi itutwist niya yan eh. Diba? Diba? Ang Kristiyano binibless. Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, dapat pinagpapala ka. O di ba sabi? Kaya nga nung kanyang inano ang diablo at saka si Jesus, di ba? Kung talagang Diyos ka, gawin mong yung bato tinapay. Ano sabi ng Panginoon ni Jesus?
Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Binabaluktot niya. Ganun din sa atin, di ba? Dapat, Kristyano ka na, dapat magaang nabuhay mo. Dapat wala ng away, binabaluktot niya eh. Pero ang katotohanan, na kahit tayo nakakaranas ng ganyang problema, kaya mo maranasan ang kapayapaan dahil unang-una nag-iisip ka ng tama. Hindi mo pinagdududahan ang katotohanan. Hindi mo binibigyan ng pangangatwiran ng sinasabi ng katotohanan. Dahil ang karunungan ng Diyos ang magdadala na isipin mo ang kalooban niya. At po, nangyari po ito kay Peter. Bakit ko po naisabi ito? Sa Mateo 16:23, inirap ni Jesus si Pedro at sinabi, "Lumayo ka sa akin, Satanas, pinipigilan mo akong gawin ang kalooban ng Diyos dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iniisip mo, kundi ayon sa kalooban ng tao." Parang titignan mo, gusto lang i-save ni Peter si Jesus dahil dadakpin siya eh. Di po ba? Kukunin na siya eh, para hatulan na eh. Pero tingnan po natin, bago po mangyari yan, ilang beses pong sinasabi ni Jesus na siya'y mamamatay. Na kailan niya magdusa para sa kasalanan. At ano sinasabi niya na, pag sila'y nag-uusap, ako'y mamamatay para sa inyo. Sinasabi na ni Jesus yung kalooban ng Diyos Ama, pero ano ang iniisip ni Peter? Hindi pwede yan, over my dead body. Jesus, hindi mangyayari kang guro, ito dapat. Nakikita niyo? Minsan yung ating kaisipan na tama, pag hindi ito galing sa karunungan ng Diyos, minsan akala mo tama pero hindi base sa karunungan, hindi kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi nga, ang pag-iisip mo na tama, na galing sa karunungan ng Diyos, nalalaman mo na ito ay kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos na tayo'y na kailangan maghirap, magtiis. Kapag hindi ito tamang pag-iisip, ayoko na sa church, ayoko nang maging Kristiyano, bakit? Naghihirap ako. Pag ang pag-iisip mo galing sa katotohanan, kailangan kong magtiis para mapatunayan na ako'y tunay na Kristiyano, na lalong tumatag ang aking pananampalataya upang maranasan ko ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi ka mag-iisip ng mali dahil alam mo ang katotohanan. Amen? Nakikita po natin. Kaya mahalaga po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi hindi porket nangyari na yan, di ba katulad nga ni Jesus, ni Peter, mamamatay, hindi ka dapat mamatay. Hindi, kalooban ng Diyos yun. Tayo din, nakakaramdaman tayo ng mga krisis ng paghihirap. Pinahintulutan ni Lord yun para hindi tayo pahirapan, kundi para maranasan natin yung mga bagay na tunay na pahalagahan mo at pupurihin mo ang Panginoon. Hindi ka mag-iisip, ano ba naman, Kristiyano na ako, si Lord, ba't kaya gano'n? Hindi. Na alam mo na kailangan kong pagdaanan ito upang lalo kong maranasan at mapagtagumpayan ang mga pagsubok na ito. Naiiba yung pag-iisip mo, hindi ka nagre-reklamo, hindi ka nag-iisip na masama. Ay, nanakaw na lang ako kasi naghihirap ako eh. Kristiyano ka. Mandadaya na lang ako sa trabaho. Mag-under the table na lang ako sa office ko para yung aking problema sa finances ma-solve. Hindi ka mag-iisip ng ganoon. Bakit? Kasi naalam mo na mangyayari sa yung mga paghihirap, alam mo natutulungan ka ng Diyos. Kasi sabi sa Bible, di ba, hindi kita iiwanan, ni pababayaan man lang. At isosolve ko lahat ng problema mo. Kaya sabi, lahat ng iyong alalahanin, ibigay mo sa akin because I care for you. Pag alam mo ang katotohanan, yung pag-iisip mo magiging tama because of the Word of God na binabasa mo. Amen? Kaya, ini-encourage ko talaga kayo magbasa tayo. Upang yung pag-iisip natin, hindi tayo mag-isip ng mali. At higit sa lahat, huwag kang mag-iisip na talikuran ng iyong pananampalataya. Kasi alam mo, ang mga bagay na nangyayari, ay hindi dapat tayo mag-isip ng mali, kundi ng tama. Anong bagay ang dapat natin isa-isip ng tama? Pangalawa, mag-isip ng tama sa mga pangyayari. Ang hirap, no? Paano ka mag-iisip ng isang maganda kung ang mga bagay na nararanasan mo o sitwasyon mo ngayon ay napakabigat? Di ba ang hirap? Pero sabi nga ng Panginoon, lagi niyong isa-isip. My brother and sister, finally, sabi nga dito sa Pilipos, huling verse na yun, finally, bakit? Kasi yung mga bagay na hindi natin makontrol, kailangan pa natin mag-isip ng tama. Parang hirap. Ang hirap, di ba? Punay na nga problema eh. Mag-iisip pa rin ako. Mag-iisip ako kung paano ko masosolve yung problema. Tama? Ano po sabi dito sa Roma 8:28-29? Alam natin na sa lahat ng bagay,
Gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Sapagkat alam ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang Kanyang magiging anak. At sila'y tinalaga niyang matulad sa Kanyang anak na si Jesus upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Si Jesus ba, nung nandito po ba, puro masaya ba? O ano-ano lang ginawa ni Jesus? Nagtiis, naghihirap. Pero alam niyo bakit? Ba't nangyari yon? Kasi may magandang mangyayari sa nangyaring paghihirap, pagkamatay ni Kristo. Ganon din sa atin. Kahit anumang sitwasyon ng ating nararanasan ngayon, anumang mga pangyayari, mag-isip ka pa rin ng tama. Kasi because, ano sabi ng Panginoon? All things work together for good, for those who love Him. Ang lahat ang nagmamahal sa akin, anuman ang nangyayari sa iyo, sa dulo niyan, magiging mabuti para sa iyo yan. Ganun si Lord. Kailangan may mangyari para yung kabutihan, yung plano at layunin ng Diyos mangyari. Di ba, kwento ko po sa inyo yung buhay ko, di ba? Kailangan mamatay ang anak ko para po ako makatayo ngayon dito. Pero kung titignan mo, bakit naman Lord? Di ba? Bakit kailangan pa? Kasi yun ang naging turning point ko. At marami sa ating buhay, may nangyaring hindi maganda, pero ang ginamit ng Diyos upang alin, nandito ako, anak ko, lapit ka. Di po ba? May mga bagay o pangyayari na hindi mo magandang, hindi mo inaasahan, ayaw mo mangyari, pero nangyari yon for the great purpose. Kasi si Lord plot twister yan eh. Yung mga pangyayaring pangit, katulad nakalala niyo si Joseph? Si Joseph, di ba? Bago siya maging governor ng Egypt, ano nangyari? Ibebenta, papatayin, pinagbinta ka pang rapist. O di ba? Nasaan ang hustisya doon? Sasabihin mo, Lord, nasaan ang justice dito? Wala. Pero yung mga pangyayaring iyon, kailangan mangyari para saan? Para yung Israelita ay mabuhay, manatili kasi pangako ng Diyos yun, hindi mamamatay, hindi mawawala ang angkan o mga Israelita. Kaya maraming gustong burahin ng mga Israel. Ang Israel, maliit na bansa, pero hindi mabura. Bakit? Pangako ng Diyos yan. Kaya yung mga bagay na nangyayari sa atin na hindi maganda, may pangako sa iyo ang Diyos, tama? Kaya mag-isip ka ng tama. Kasi may pangako sa iyo ang Diyos. Kaya nga sabi, panandalian lamang yan. Kaya anuman na nangyayari sa atin ngayon, mag-isip ka pa rin ng tama. Think right. Bakit po? Anumang pangyayari, piliin na magtiwala sa Diyos. Kasi pag nag-iisip ka ng tama, nagtitiwala ka sa Diyos eh. Di ba minsan pag may pangyayari talaga, ayoko na, parang gusto ko nang gumawa para masolve lang itong problema ko to, mawala ako sa sitwasyon na ito. Hindi mo gagawin yun. Bakit? Kasi may mga bagay na pinahihintulutan si Lord para mangyari yung pinaka or the best sa buhay mo. Naniniwala kayo na ang pinaka mabuti ang iniisip sa iyo ng Diyos? Tignan mo si Jesus nung namatay siya. Kung hindi tayo mahal ng Diyos at hindi pinakamabuti ang gusto niya sa iyo, hindi niya ibibigay yung kanyang anak. Tama po ba? Pag-isipin po natin yung kapag tayo nasa sitwasyon na parang gusto mo nang gumibab, gusto mo nang ayoko na, wala na akong pag-asa. Isipin mo yung ginawa ni Kristo doon sa cross. Nagsakripisyo siya, namatay siya. Hindi madali Diyos siya, nagpakababa siya upang ibigay yung pangangailangan ng tao. Bakit kailangan pa? Alam niyo po, kailangan gawin yun upang yung kapatawaran ay magganap sa ating lahat. From the beginning, inisip na ng Diyos yun. Nung magkasala si Eva at Adan, inisip na ng Diyos yun. Kaya, nung nagkaroon ng pagkakasala, nasa sitwasyon na wala ng kapatawaran. Pero agad inisip ng Diyos Ama yun. Ay makikita natin, ano man ang sitwasyon mo ngayon, hindi yun para mag-isip ka ng talikuran ng Diyos, tanggalin mo yung pag-iisip mo na yung ginawa ng Diyos sa'yo, ay talikuran mo at baliwalain. Kasi ang tamang pag-iisip sa anumang pangyayari, ito po'y pagpakita na ng pagtitiwala sa Diyos. Ano sabi sa Psalm 31:14-15? Ngunit ako'y nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Sinasabi kong, kayo ang aking Diyos. Ang aking kinabukasan na inasa inyong mga kamay, ililigtas niyo po ako sa aking mga kaaway na umiusig sa akin. Sino po nagsabi dito? Si David. Si David na laging may labanan. Hindi lamang physically, emotionally. Kasi tinitira siya tinichismis siya, minamarites siya si David. Kaya pag binasa mo ang Bible, lalo sa Salmo,
Lord, ingatan niyo po ang aking mga labi na ako'y makapagsalita sa aking kapwa. Kasi, katulad din natin, bilang isang Kristiyano, marami nag-aalipusta sa atin. Sisimba-simbal tuwing linggo. Ano nangyari sa buhay? Diba, minsan ganoon. Minsan, sarili na mismo natin, kinakausap natin, ba't kaya ganito ang buhay ko? Kristiyano na ako. For how many years? Bakit ganito pa? Ganito nangyayari. Ba't ako nararanasan ito? Pero si David na maraming nakaranas sa maraming digmaan, ano sabi niya? Ako'y nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Kayo ang aking Diyos. Sino po ang Diyos dito? Nasasabi mo, ang ating Panginoon ang Diyos mo. Hindi yung sitwasyon mo. Hindi yung kalalagayan mo. Hindi yung mga pinahalagahan mo dito. Hindi yan ang Diyos mo. Si David, magaling na nakawal ng Diyos sa digmaan. Pero sabi niya, kayo pa rin ang Diyos ko. Si David na nakatanggap ng napakaraming tagumpay, hindi niya binigyan ng karangalan ng kanyang pangalan, kundi ang Diyos. Bakit sabi niya? Ang aking kinabukasan ay nasa inyong mga kamay. Bakit ka matatakot? Bakit ka mag-iisip ng hindi maganda? You must think right na alam mo na ang buhay mo ay nasa kamay ng Diyos. Ang Diyos mo ba'y malupit? Ang Diyos mo ba'y mapagbaya? Ang Diyos mo ba ay hindi mapagpatawad? O ang Diyos mo ang mapagmahal at mapagpatawad na Diyos? Kaya minsan sa sitwasyon na, ayoko na. Pero isipin mo, yung bang Diyos na sinasamba mo ay pababayaan ka? Ang Diyos ba sinasamba mo, hindi kayang pagalingin ka? Ang Diyos ba na sinasamba mo, hindi kaya magbuo ng relasyon? May imposible ba sa Diyos? Kaya doon pa lang, hindi ako mag-iisip ng tamo. Tayo nakakalungkot, Nangyayari ito, dami na natin reklamo. Taas na naman ganito, taas na naman ganito. Kaya sabi ni David, Lord, sa'yo ako magsusumbong. Bakit? Kasi si Lord ang may kakayahan na gawin yung mga bagay na mga di natin kayang gawin. Amen? Kaya natin magtiwala sa Panginoon dahil alam niya, ito pa nga, alam niya ang araw ng iyong buhay. Kaya marami, bakit hindi nag-iisip ng tama? Bakit? Paano na ako? Mamamatay ang pamilya ko pag mamamatay sa gutom, kaya gagawa ko ng mga hindi maganda. Tama po ba? Lahat yan naman yan, patungkol sa kamatayan eh. Tanungin mo yung mga kriminal, bakit ka nagnanaka? Ba't ka pumapatay? Kasi yung anak ko nasa ospital. Kasi yung pamilya ko, ang dami nilang gano'n, di ba? Tignan mo, lagi nakatuon sa kamatayan. Pero kung alam mo ang Diyos may hawak ng iyong buhay, panatag ka, hindi ka mag-iisip ng masama. Ano sabi dito sa Salmo 139:16? Nakita na ninyo ako, Panginoon, nakita ninyo ako, hindi pa man ako isinisilang. Ang itinakdang mga araw na ako'y mabubuhay ay nakasulat na sa aklat ninyo bago pa man ito mangyari. Si David pa rin ang nagsabi. Kasi nga si David nasa bingit ng kamatayan. Physical ito, labanan to ha. Tayo, ang battle natin, pagbayad ng kuryente, ng tubig, ng upa. Hindi na tayo makatayo eh. Ito kay David, flesh, physical to. Pero bakit hindi siya nangangamba? Kasi alam niya na pag siya'y namatay, wala lang layunin sa kanya ang Diyos. Kaya nabubuhay. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo hanggat buhay ka, may layunin sa iyo ang Diyos. Hindi ka mag-iisip ng sama. Di ba? Mag-iisipin mo, buhay ako, may layunin sa akin ng Diyos. Ay, layunin sa iyo ng Diyos, mapapabuti ka, hindi para mapasama ka. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Sabi ni Lord. May plano ang Diyos sa iyo. Hindi para mapasama, kundi mapabuti ka. Hindi para masaktan ka. Ba't ako nasasaktan ngayon? Di ba? Minsan tayo ganyan. Ba't ako nasasaktan ngayon? Sabi nga ni Apostol Paul, habang ako nasasaktan o nalulungkot, nagiging maligaya ako dahil sa Diyos. Ang tanong lagi, pag ikaw ba'y nasasaktan, kay nino ka lumalapit? Ba, yun lang naman Nag-iisip ka ba na si Lord ang iyong lapitan? Hindi, o wag. Kaya ka nasasaktan, kaya ka nalulungkot. Kaya tayo nagdurusa kasi kung ano yung dapat nating unang-unang isipin na tama, hindi natin ginagawa. Ang lumapit sa Diyos. Ano mang pangyayari, ito pinakahuli. Ito ang lagi natin tandaan. Ano man ang mangyari, walang makapaghihiwalay ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit nakakaranas ka ng kawalan ng pag-asa, kalungkutan, kagipitan, sabi nga dito, ano mang pagsubok, hindi makapaghihiwalay yan sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Ano sabi dito? Sa Roma 8:35-37. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap o pag-uusig,
gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan. Gaya nga na sinasabi sa kasulatan, alang-alang sa iyo, palagi nasa panganib ang aming mga buhay para kaming tupang kakatayin. Ngunit, kahit ganito ang kalalagayan natin, ganap ang ating tagumpay sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Naniniwala po ba kayo mahal tayo ng Diyos? Tumingin lagi tayo sa cross. Kasi po, kung di tayo mahal ng ating Panginoon from the beginning, wala ang cross. Wala po. Kaya nga sabi nga po ito, binigyan din po dito ni Apostol Paul. Pagsubok, ilang pagsubok na po ang nadagdaanan ni Paul. Paghihirap na saan, hindi pa nga siya kumakain minsan na kailangan niya magtrabaho para masustain yung kanyang layunin ng Diyos sa kanya. Pag-uusig, guto, kawalan, panganib. Sabi nga dito, na parang lagi nasa bingit ng kamatayan. Si Paul naranasan yan. Bakit po? Nung siya po ay papatayin na, pinagplanuhan po siya. Binantayan po. Inabangan ko mga dito. Ako yung si Apostol Paul, sa labasan may nag-aabang sa akin para patayin ako. Ganon. Pag ikaw alam mo na may papatay sa'yo, anong pag-iisip mo? Saan pa kaya ako makakatakas dito? Nelson, mayroon ba ditong daanan? Papunta NCBA? O kaya sa underground, parang hindi ako makikita ko Di ba yun ang pag-iisip mo Pero si Paul, hindi ganoon. Bakit? Maging ang kamatayan, alam ko, mararanasan ko ang pag-ibig ng Diyos dahil mahal ako ng Diyos. Amen? Amen. Kaya, anumang sitwasyon mo, hindi ka mag-iisip ng... Kasi alam mo, mahal ka ng Diyos sabi ng Panginoon, lahat ng mahal ko, nasa palm ko, nasa palad ko. Walang sino man ang makakahablot, walang sino man ang makaka-snatch dahil mahal na mahal ko ang lahat na nagtitiwala at sumasampalataya sa akin. Kaya nga sabi dito, ganap ang ating tagumpay sa tulong ni Kristo, hindi sa tulong ng sarili mo, ng ibang tao o naman sitwasyon na nangyayari, kundi sa tulong ni Jesucristo. Kaya nga, di ba sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. Sino nagpapalakas sa atin ng ating Panginoon? Kaya ang pag-iisip mo nakatuon sa sandigan ng ating pananampalataya si Jesus, I tell you, hindi pwedeng hindi ka magtatagumpay. Bakit ganito ang buhay ko, Pastor? Minsan ganun di ba? Talunan ako. Huwag kang mag-alala, hindi pa tapos yung istorya ng buhay mo. Tapos na ba? Namatay ka na ba? Hindi pa Kasi minsan, si Lord, kama lang sa'yo, period na Anong ibig sabihin yun? Bago pa lang, ito pa lang, pasimula pa lamang ako sa'yo, nagmamadali ka Kaya, who waits upon the Lord is like an eagle, para tayong agila ang mga nag-iintay sa Panginoon. Kasi minsan nagmamadali tayo. Ang tagal ko ng Kristiyano, dapat milyonaryo na ako. Ilang years ka ng Kristiyano? Tanong mo sa katabi mo, ilang years ka ng Kristiyano? Minsan nag-isip ka ba na gano'n? Dapat, na ako Alam mo na. Di ba sabi ni Lord, pag nakikristo ka, yun nga madalas ang pagkakamali, thinking natin tama Akala mo kapag ikay maraming pera, lahat solved na. Bakit yung iba marami ng pera nakakulong? Bakit yung ibang maraming pera nagpapakamatay? Kasi akala nila, ang pera, kapangyarihan, karangyaan, yan ang tatalo saan? Kalungkutan, kaya iba nagdadrugs, nagbibisyo, iba, di ba, maraming ganyan. Iba nang bababae, sinisira ang pamilya kasi alam nila yun ang kaligayahan. Mali. Kasi ang kailangan ng tao na alam mo na mahal ka ng Diyos. Pag alam mo mahal ka ng Diyos, walang makapaghihiwalay anumang pangyayari sa buhay mo. Pagsubok, sabi, ang ganda rito paghihirap, pagsubok, pag-uusig, gutom, kawalan. Anong kawalan? Nawala ka ng pag-asa. Isipin mo, mahal ka ng Diyos. Ito pa, lagi natin sa isip. Pag nakakaranas tayo ng hindi maganda o mga sitwasyon, lagi mong isipin, mahal ka ng Diyos. Yun lang. Pag nalulungkot, mahal ako ng Diyos. Pag wala ka pang bayad sa kuryente, mahal ako ng Diyos. Bakit? Pag mahal ka ng Diyos, God will provide. Amen? Oo. Kasi ngayon, kami nga rin nakakaranas. Sabi nga ni Mrs., dati yata ng napupunta na lang sa kuryente. Sabi ko, God will provide dahil mahal tayo ng Diyos. Amen? Oo. Anumang sitwasyon, anumang pagsubok, isipin mo, mahal ako ng Diyos. At sabi nga dito, may tagumpay. Amen? Ang tamang pag-iisip, ang pag-isip ng tama dapat nanggagaling sa karunungan ng Diyos.
At ang pangalawang point na binigay sa atin ng Diyos, ang pag-iisip ng tama. Ano sinasabi niya? Sa anumang sitwasyon o pangyayari, mag-isip ka pa rin ng tama. Kasi nga, ang ganda ng huling verse walang makapaghihiwalay sa'yo sa pag-ibig ng Diyos. Kalibre mo katabi mo. Baka natutulog Mahal ka ng Diyos. Totoo, isang sapat na salita na magbibigay sa atin ng assurance na lagi tayong mag-isip ng tama. Okay? Hindi yung mag-isip ng kanan. Hindi kanan. Tama, kasi right. Tama. Okay, nanggagaling sa salita ng Panginoon. Okay, mag-isip ng tama. Lahat po tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay tunay na nagagalak, Panginoon. Kasi hindi na po namin maitatanggi. Alam niyo po yan lahat, sapagkat walang lihim sa inyo. May mga pinagdadaanan kami, iba rito, Lord. May mga sitwasyon na parang, Lord, wala nang pag-asa. Parang minsan naiisip pa nga, magpakamatay. Nag-iisip ng mga bagay na hindi mabuti, kasinungalingan, immoral. Pero Lord, pag nakita mo sa amin na kami kawangis mo, ang aming pag-iisip, pag-iisip ninyo, Panginoon. Tulungan nyo kami, Lord, na makita. Lalong-lalo po na sinabi nyo kay Apostol Paul na walang makapaghihiwalay sa pag-ibig nyo para sa amin. Walang sitwasyon na hindi namin mararanasan ang pagliligtas nyo dahil mahal nyo kami. Walang mga bagay na nangyayari doon sa mundo upang yung pag-ibig nyo ay mawala at hindi namin maranasan. Lord, tulungan mo kami na sa pamamagitan ng iyong salita, ng pangako mo, doon kami titingin. Hindi sa sitwasyon, upang ang aming pag-iisip ay lagi nakatuon sa inyong Panginoon. Ang aming pag-iisip ay tunay nakaangkla sa inyong katotohanan at pag-asa sa mga pangako nyo sa amin. Hindi maging madali, Panginoon, magsalita, pero mag-start ito sa aming pag-iisip. Sapagkat pag nagsimula ito sa aming pag-iisip, pati ang emosyon namin ay nagkakaroon ng tama, Panginoon. Ang aming pagkilo sa aming pamumuhay or action, Lord, nagiging tama. Tunay na nga, ang pag-iisip ng tama ay yung pagkakaroon ng tamang pamumuhay. At ito ang buhay ng isang Kristiyano. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na huwag matakot sa sitwasyon na kung ano yung nakikita at binubulong na kaaway. Kundi mag-isip pa rin kami na kung saan iniisip namin yung aming eternal, yung eternity, Panginoon, hindi bagay na nandito sa mundong ito. Kundi yung pupuntahan namin for eternity. Sapagkat sinasabi nyo nga po, itinadhana ang lahat ng mamatay kasi din dito paghuhukom. Lahat kami mamamatay. Pero ang assurance lang, mag-iisip pa rin kami ng tama, we think right, because alam namin, darating ang panahon, susunduin mo kami, Panginoon, na ang pag-iisip namin ay nakatuon sa inyo. Naiisipin namin, Panginoon, yung tunay na kapahingahan sa kabilang buhay. At maging dito, Panginoon, ang kapahingahan nito ay magdadala sa amin ng kapayapaan. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong salita at mensahe. At sinabi niyo nga po, ipamuhay namin ito. Hindi lamang nasa isip, hindi lamang sa aming emosyon, kundi Lord, yung application nito na ipamuhay namin ito, yung po ang mangyari. Sapagkat Lord, pag nangyari yon, lalo namin na panunayat naranasan na kayo po'y nasa amin at ang pag-ibig nyo ay tunay na naging ganap para sa aming lahat. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.